So just pretend I just didn't go. I walked away. Oh, Lord, I just say I know that I'd be back again. So just pretend I'm right. Oh, I will hold you and love you again. Come on, just pretend. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na Kanta Kwento. Dito may kantahan at may kwentuhan pa. Papanoorin natin ngayon at babalikan ang isa sa pinakamalaking event sa karera ng ating hinahangaang Elvis ng Pilipinas, si Jerome Vardome. Sa lahat ng The Clones contestants, kahit sa nag-champion sa competition, siya lang ang nagkaroon nito. Ang tinutukoy ko dito mga kakwento ay ang anniversary concert niya noong April 9. Pero bago tayo tuluyang tumungo sa kwento natin, kung bago ka dito sa channel, hihingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Tapos, paki-comment mo din, kakwento, kung taga saan ka, para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Panoorin at balikan natin ito mga kakwento. Samahan niyo ako hanggang dulo. We gather here to honor a journey filled with melodies, milestones, and meaningful moments. Welcome to Jerome Vardome, celebrating the journey, a night of music, memories, and gratitude. Falling in love with you. Kung babalik tayo sa roots ko talaga, family of musician ako eh. Nung grade 7, may teacher ako nun, naghahanap siya ng kakanta sa flag ceremony. Eh, nagpa-audition siya, dun lang sa room. And narinig niya is medyo may tono naman daw yung boses ko. Tinry niya ako pakantayin ng Amigo Dreams. Yun lang, wala naman nangyaring kakaiba. After that day, wala nang nangyari. Hindi na ako na-acknowledge. Di ba ikaw yung kumanta ng ano? Okay lang sa akin. Kalmado lang ako. Kasi mas gusto ko talagang low-key na lang talaga ako. Tapos nung sa Battle of the Bands ako nag-audition, dun may nagsabi sa akin, may boses ako. Hanapin ko lang. Ang nagsabi sa akin kay Elvis is si Mama. Pero ang sabi lang kasi ni Mama sa akin, ang boses ni Elvis, balad lang. Basic, gano'n. Although, yes, siya nakapagpa-open sa akin. Pero hindi ko pa siya agad pinakinggan eh. Can't Tell Falling in Love lang kasi yung pinakinig sa akin eh. Saka Love Me Tender, yun lang. Tinry ko, abot ko naman, kaya ko, komportable. Pero hindi pa rin talaga gano'n yung timpla. And yan na nga, natutunan ko na nga si Elvis. And na-discover ko na siya ang king of rock and roll. And simula nun, yun na yung naging journey ko sa boses ko. Umabot yun hanggang 2023 na sole focus ko si Elvis talaga. Every journey starts with a single note, a single dream. From small stages to bigger opportunities, this is where it all began. Let us relive the early days through music. Little things I should have said, and I just never took the time. You're always on my mind.
Makalipas ang 1 taon mula ng kanyang pagpapakilala sa industriya ng musika, pagpapakita lang ito na nag-uumpisa pa lamang ang kanyang totoong journey. At kasama tayo, mga tagahangan niya, nasasaksi dito. Maasahan ba kayo ni Jerome Everdome hanggang dulo ng suporta? Maaari ba nating pag-usapan yan sa comment section? At muli, kung bago ka dito sa channel, hihingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Tapos, paki-comment mo din, kakwento, kung taga saan ka, para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ng puso, damhin ang kanila.